Pinatics. Meron kasi ako nakita na itong si Congressman Leandro Libiste daw ay merong death threat, mga kababayan. May death threat. Pero ang pinagtataka ng taong bayan, may death threat pero walang blatter. Mga kababayan. So ginagago lang ba tayo nitong si Congressman Leandro Libiste? Yan ang pag-usapan natin. All right, I want to start first. There's a video of you. I mean, you were near in tears and you said you had death threats. Can we start with that? Do you really have death threats? My mom was told that the whole government will be thrown at me. Oh, who told her that? She doesn't tell me para hindi ko po mapakalanganan. Okay, but that's not a death threat per se. At of course, it's a vague threat of kung ano pang mangyari sa akin, hindi natin masasabi. But that I think it's clear that sabi ni Motion Science, death threat. Ibang death, mga kababayan, utang. Death threat. Di ba? Utang. Sinisingil lang Dutertes. Etong si Libiste. Kaya ngayon, himod puwet. Di ba? are multiple angles of attack on me, not just from one. And they seem to, of course, be timed with my saying that I have these files that could expose corruption in the DPWH, and that not only the government, but even contractors, of course, are affected by this. So there are, I think you can say, presumably many people that want to silence me. Okay, so let's show... Haka-haka lang. Anak ng tatay yan, no. Mga kababayan, ganito lang yan kasi syempre yung mga netizen, hindi lang tayo yung nakakapansin nito. Pero sabi dito ng isang si Cabin Jake Starman, Libiste may death threats daw. Di naman nakablatter kasi nga wala naman talaga. Gawa-gawa lang. Sabi dito, Palace spokesperson Attorney Castro, mga kababayan, nasisiraan na yata ng bait si Libiste. Kung matatandaan, nag-live noon at sinabi niya, kung papatayin daw siya, bla bla bla. So death threats ang sinasabi niya na maraming text message na natatanggap pa niya daw. Tapos ngayon, hinahamon ni Claire Castro na magpa-blatter na. Self-fabrication yun. Wala naman daw may presenta. So gawa-gawa nga lang. 'Di ba mga ka-GP Natics? Talagang ano to si Promil eh. Si Promil Kid. Totoo naman eh. Ganito mga ka-GP Natics, kung may death threat ka talaga, 'di ba? Ang unang-una mong gagawin, matatakot ka sa buhay mo. Syempre, pag natakot ka sa buhay mo, dapat nagpapa-blatter ka. 'Di ba? Sabi niyang ganoon, mga kababayan, sa lahat daw, the whole government would be thrown at me. Would be. Whole government would be thrown at me. Yun, death threat na kaagad yun. Diba? Ano pala to talagang balat sibuyas. Ang lakas mambasag, pero pag binasag mo, mga kababayan, nakita ko nga nung last na interview niya dun sa Kongreso, mukha siyang tanga dun Diba? Mukha siyang tanga talaga dun sinasilent niya yung mga reporter. Tapos parang mukha talaga siyang tanga, mga ka-GP Natics, na kesyo, hindi talaga siya makasagot ng maayos. Hindi siya makatingin sa mata ng mga reporter nung time na yon. Etong si Leandro Libiste, naghahanap lang to ng pansin. Ito ay isang KSP. Puro ngaw-ngaw. Sabi ni Danny Taling, hello Sir GP, the question there is why Leandro Libiste always making noise? Ano kayang reason behind that? Well, mga kababayan, sa aking sariling opinion dito ay parang nakikita ko itong si Congressman Leandro Libiste dahil outgoing na rin ang nanay niya by 2028. Kung di ako nagkakamali, ay parang political survival yung nakikita ko dito. Mukhang magsisenador pa etong si Congressman Leandro Libiste. At the same time, mga kababayan, dahil nga sabi ni
motion science ay may death threat. Death, hindi death na pagkamatay ha, yung DEBT, mga kababayan. So kumbaga, may utang na loob sa mga Duterte, kailangan niya ngayon, kailangan niyang gumawa ng kwento, kailangan niya magingay para matakpan lahat. Kumbaga, mga kababayan, masira yung credibility ng ating Pangulo ng mga taong nakapaligid sa kanya. Gumawa siya ng kwento para sila po yung bida. Ganun lang, kasimple. Di ba? Oh. Nagpapa-viral palagi mukhang mukha di mamas boy. Di, totoo yun. Halos araw-araw na lang nakakasawa na nga eh. Siya na lang lagi yung laman ng mga balita, siya na lang lagi yung kino-content, siya na lang lagi yung ini-interview, anak ng baka naman yan. Kaya nga si Ted Pailo nabubuisit na sa kanya eh. Kala ko ba nilabas mo na lahat ng iyong mga Cabral files na sinasabi mo, tapos ngayon, hindi pa pala lahat yon. Diba, anong plano mo? Ano talagang reason mo? 'Di ba? Mga kababayan, para pag-usapan. Alam niyo naman sa SOCMED, 'di ba? Kahit na po pangit, kahit na po negative impression, kahit positive impression 'yan, basta lagi ka nakikita sa SOCMED, okay na 'yon. Kita mo si Sara Duterte. Mga ka-GPnatics. Oh, mapapansin niyo ba? Sumasaw-saw sila lagi sa mga viral na usapin. Kahit nga, ang nangyayari, lagi itong tulalay, di ba? Laging tulalay. Pero kahit tulalay siya, kahit bad impression ang nakukuha niya, okay lang kasi napag-uusapan sila. Oh. Ay, magkano bayad sa akin? Ako ba? Ako? Tandido? Ano po? 6 digit. 6 digit. Siyempre, si YouTube nagbabayad sa akin, di ba? Oh. Yan, nagpapaviral lang itong si Libiste. Mga ka-GPnatics, walang katotohanan na may death threat talaga ito. Sino tao ang maniniwala sa kanya na may death threat siya? Unang-una, mga kababayan, di ba ang tatay niya? Ano bang background ng tatay niya? Hindi mo pwedeng salingin ito. Isa tong Libiste, mga ka-GPnatics. Baka mamaya, nako, di ba? Sana alam nyo yung sinasabi ko. Baka ilibing tayo nito ng magulang nito nang wala sa oras. Sinong maglalakas ng loob, mga kababayan, na kalabanin etong mga Libiste? Sige nga. Oh. Tulala ba o tililing? Parehas. Tulalay na, tililing pa. Oh. Diba? Diyos ko, Congressman Libiste. The public right now, you have with you right now the Cabral files, right? Yes, this is a list of projects. Okay, are these the actual files? This is a list of 161 billion pesos of projects. Okay, That from the Cabral files? yes, that come from the files that are tagged in a way that are not for congressmen or senators, but for other code-named proponents. Okay, so for example, because the public can't see it now, but give me an example here of a questionable allocable. Oh, there's 8 billion here under OPES SAP. So that would be Office of the President, Executive Secretary, SAP, right? Is that correct? Special Assistant to the President. Okay, so 8 billion pesos were set aside for the OP, the ES, and the SAP in what year? 2025 NEP. Okay. And most of these projects ended up in the General Appropriations Act. The biggest one is actually in my district, which is around 4 to 5 times overpriced. Around 60% of the projects are flood control. And I can say that because they're anomalous, certainly someone made money from them. And it is worth investigating who really proposed these projects to find out who made money. I believe the statements of ES Bersamin that
he has Teka nga, sabi ni Sir Smokey, Libiste, magtigil ka nga dyan, kukutusan kita dyan eh. Ganito lang yan. Bago ka sana magparatang ng ibang mga tao, di ba? Hindi naman natin pinagbabawalan siya na mag-expose siya kung totoo talaga yan. Kasi, ang question dito, mga kababayan, ito bang binibigay mo na to, ay hindi ba ito magiging katanungan sa mata at isip ng mga tao? Bakit nag-antay ka pa ng sobrang tagal? Pangalawa, mga kababayan, tinitingnan mo itong mga allocables na to, tinitingnan mo yung mga budget ng mga taong to, pero hindi mo tinitingnan yung budget mo. Okay? Yung budget mo, na lumobo ng pagkalaki-laki, hindi ko matandaan kung ano yung certain numbers na sinabi dyan, pero parang nagdagdag ng at least 2 billion, mga kababayan, doon sa kanyang allocables, doon sa kanyang pondo. 'Di ba? Pero hindi niya yun pinapansin. Wala siyang say doon sa bagay na yon. 'Di ba dapat doon pa lang pinansin mo na? Doon pa lang nagtaka ka na, "Oy, bakit niyo ako binibigyan ng napakalaking pondo? Bakit binigyan niyo ako ng ganito na wala man lang explanation?" 'Di ba? Hindi ko naman hiningi yan kung hindi mo talaga hiningi, 'di ba? Oh. Kasi yung justification doon, mga kababayan, yun ang kailangan natin. Kailangan bago ka tumingin sa, sabi nga nila, sa putik ng iba, kailangan tingnan mo muna yung sarili mo. Ibig bang sabihin nito, mga kababayan, kapag sarili mo, kapag kaalyado mo, ay you have nothing to say. Wala kang papangalanan, wala kang babanggitin, or wala kang sasabihin. Talagang mananatili na naka-ziplock or naka-zipper lang yung iyong bibig. Di ba katulad niyan, mga kababayan? Ang pinapakita lang niya, mukhang wala po dito yung panahon din ng mga Duterte. Mukhang yung nasa listahan niya, 2022 lang din at hanggang 2025. Oh. Di ba? Sabi ni RM Simira, GP kaya maingay siya sa flood control, ayaw niya mapag-usapan ang solar business niya na may problema. Oh. Hindi, palagay ko mga kababayan, ganito yan. Yung kanyang hawak, ito yung naiisip ko dyan, di ba may hawak siya mga Cabral files di umano? Simpleng-simple. Pang-leverage niya ito, mga kababayan, yung hawak niya na files na yan, kung yung mga nagbigay po, yung bumoto, yung mga nakumbinsi ng nanay niya noon na ibigay sa kanya yung prangkisa ng solar energy, mga kababayan, nakikita ko dito, sige, magsalita kayo. Okay? Sige, magsalita kayo, may hawak akong ebidensya laban sa inyo. Parang ganon yung nakikita ko, mga kababayan. So, may conflict of interest pa rin dito. Parang pinipigilan niya yung magsalita yung mga tao na yon para sa kanyang sariling interest. Kaya lang, mga kababayan, hindi naman na tayo katulad nung dinosaur era. 'Di ba? Marami na ngayon na talagang nagkakalkal. Marami na dito na talagang naghuhukay. Hinuhukay na nila kung ano talaga yung punot dulo. Oh, ay wala na siyang maitatago. Oh. Kaya ayaw yan tumakbo si Libistis Antique bilang congressman kasi sa sitwasyon ng Antique wala siyang kikitain. Oo. Pang-blackmail. Kaya nga, pang-leverage, pang-blackmail. Pang-leverage, pang-blackmail, mga kababayan. Di ba? Isa lang naman yan eh. Yan yung ginagawa dito ni Congressman Libiste. Para mahawakan niya sa liig yung mga kongresista na yon at hindi magsalita laban sa kanya. Oh. Shout out, Winnie Angeles. Kat, thank you. Pang-blackmail, di ba, Ador Birador?
Ayaw nyo pa ng pang-leverage. Gusto nyo talaga pang-blackmail, ha? Pang-hostage niya yun, mga kababayan. Thank you so much sa tanong ninyo. 'Di ba? Yun talaga yung nakikita ko dito. Na para kailangan lumapit sa kanya yung mga alam nila na ang pangalan nila ay kasama diyan sa flood control anomaly. Oh. Talagang hindi sila makakapagsalita. 'Di ba? Kung ilalaglag nila si Congressman Libiste, hindi nila kayang gawin 'yun dahil nga mga kababayan, yung pangalan nila ay nandoon. Oh. Okay. So, iwanan na natin yan. Walang katotohanan na may death threat yung bata na yan. Papansin lang yan, epal. Diba? Sino